Pero yung 3-month rule na sasabihin mo para lang may respeto sa isa't isa, tapos malalaman mo may kadate na siyang iba. Hey, what's up guys? It's your boy Suplano Moto. Ya tanong, how to move on? Totoo po ba ang 3-month rule after breakup? Yan ang sinasabi ko. Break ka na nga eh, may rules pa rin. It doesn't make any sense, Brad. Kung break na kayo, bakit may rules pa rin? Yung 3-month rule na yan, para yan sa mga nag-hope na magkakabalikan pa sila. Para yan yung sinasabi nila na salitang respeto. Talaga ba? Break na nga kayo eh. Ano pa bang gusto mo? May gusto ka pa bang patunayan sa kanya? Brad, wala na. Wala nang kayo. Hiwalay na kayo. At hindi mo nga alam kung totoong may kayo. Oh my God. Oh my God. Yan ang hirap sa ating mga lalaki. Naniniwala sa mga sinasabi ng mga babae. Pag ang babae ang may leverage sa relationship, kung ano sabihin niya, nag-a-agree ka lang. Kaya nga siya nawalan ng gana sa'yo. Dahil dyan sa mga paniniwala mo. Yung gustong gusto kanya nung una, pero biglang nagbago siya. Hindi ka ba nagwa-wonder bakit ganun? Pwede bang may iba na siya? O talagang nanawa na lang siya? Brad, ang 3-month rule nag-i-exist sa mga tao na, like I said, nag-hope pa. It doesn't mean na meron ka nang ginagawang iba. Yung 3-month rule na yan, hindi mo masasabi yan kung totoo yan. Kasi ang totoo, ang pag-move on, nasa sa'yo yan. Gets? Kahit the following day, pwede kang makapag-move on. The only question is, syempre sasabihin mo sa akin, totoo ba yun? In just one day nakapag-move on ako? No, hindi, of course. Baka kasi ginagawa mo na yan kahit kayo pa. Pine-prepare mo na yung mind mo na magiging mag-ex na kayo. Gets mo ba, Brad? There are things na kailangan mong paghandaan, di ba? Ikaw, pag pupunta ka ng gym, naghahanda ka, di ba? Pine-prepare mo lahat ng dapat mong i-prepare. Damit mo, bag mo, shoes mo, tsaka yung mga pamalit mo kasi papawisan ka. Same thing din sa pag-move on yan. Ngayon, kung sinabi niya sa'yo yung about sa 3-month rule, para lang sa sinasabi niya na meron kayo respeto sa isa't isa, eh bakit nakita mo nakikipag-date na? Brad, wala na. Unang-una, karapatan niya na yun kung meron man siyang kadate ngayon. Kahit na siya pa nagsabi na merong dapat 3-month rule. Same thing, kung the following day nakamove on na siya or nakamove on ka na, ibig sabihin you already prepared yourself na doon na kayo papunta. Ngayon, kung may ka-date ka man o may ka-date siya, it doesn't really matter at all. Kahit na sabi mo, niloko niya ako, pinasakay niya ako. Yes, maybe, pero wala ka nang magagawa. Walang pinagkaiba yan sa humihingi ng closure. May closure na binibigay, may closure na karamihan never nabibigay. So kung paano hindi binigay sa'yo yun, hindi ka makaka-move on? Kalokohan. Alam mo sa sarili mo na pwede ka mag-move on kahit walang closure. Yes, masakit, oo. Pero may magagawa ka ba? Kung ayaw niya nang makipag-usap sa'yo. Tell me kung meron ka magagawa. Tell us kung anong pwedeng gawin para makonvince siya na magkaroon ng closure. Brad, wala. Kasi kung meron, pwede mo kaming turuan. May mga hiwalayan na dapat mo na lang tanggapin emotionally, mentally, and of course physically, kasi hindi mo na siya kasama eh. Diba?
3-month rule is only para mag-play safe ang bawat isa. Baka kasi may pag-asa pa. Huwag kang maniniwala sa one more chance. Kasi ang totoong relationship pinaglalaban. Pero yes, I know, there are times na kailangan yung maghiwalay or kailangan yung magpahinga para ma-realize kung dapat pa ba na ituloy ito. Naniniwala ako doon. Pero yung 3-month rule na sasabihin mo para lang may respeto sa isa't isa, tapos malalaman mo may kadate na siyang iba, ano yun? Para sa yung 3-month rule? Brad, sa kwento mo, I know ikaw ang nagbigay ng lahat at siya'y taga-receive lamang. Kaya nga, guys, sinasabi ko sa inyo, magkaiba ang value na binibigay ng babae at lalaki sa isa't isa. Ano sinasabi ko? Men always give more value at the end of the day. Kasi nga, tayo ang may maraming effort. Tayo ang maglilid. Tayo ang magga-guide ng relationship. Hindi sila. Gets? Kaya nga hindi pwede na sila ang may mas maraming binibigay. Mas feel lang natin minsan na marami silang nabibigay dahil sa emotions nila. Pero tayo, kung kukwentahin mo lahat ng naibigay mo na value sa buhay niya, regardless kung financial, emotional, or mental, or even spiritual, kung kukwentahin mo, baka hindi mo na mabilang. Gets? Mas feel lang ng babae pag siya yung naghahabol. Gets mo? Tayong mga lalaki, pag tayo naghahabol, yung babae lang ang nakakahalata. Pero hindi lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Pero pag ang babae naghahabol sa lalaki or sa'yo, halata ng karamihan kahit ng pamilya niya. Kaya nga Brad, tanggapin mo na wala na siya sa buhay mo. Dahil kailanman, hindi mo na mababago pa to. Unless, kung naniniwala ka sa salitang tadhana. Brad, focus on something much better. Brad, mag-focus ka sa mga bagay na magbe-benefits ka at the end of the day. Or magiging productive ka sa buhay mo. No one can help you, even me, kundi ikaw din ang makakatulong sa sarili mo. Kahit gaano pa kadami ang panoorin mong ganito na video, kung hindi mo tutulungan ang sarili mo, you will stop kung nasan ka ngayon. Okay? So lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye.